naka-plug sa may valve yan, papansin nyo, ayan o. Diba? May short to. Oh. Okay. Ngayon, bunutin natin ito. Yan. Supply ito ng amplifier. Yan, sa amplifier stage ito. Bunutin natin yan. Pakita ko sa inyo kung may shorted or wala. Okay. Same pa rin. Oh. Ibig sabihin, walang problema dito. Ngayon, supply naman ng 15-15 ito. Okay. Bunutin ko siya. Ngayon, ito mangyari. Oh. Diba? Nawala yung short nya. Pangatlong unit natin na Concert King na C-1000. Tatlo, may dalawa pa na iwan. Pasensya na kayo o kung maumayma kayo sa video natin na kasi lahat ng unit na to gagawa ko ng video to kasi request ni Bossing gagawa ng video. Kaya pasensya na kayo kung maumay kayo. Although laktaw-laktawan ko na lang siguro, singitan ko ng ibang video ito. Kaya pasensya na. Ningihan tayo ng resibo ni Bossing. Kaya nga dinala rito sa atin to kasi nga gusto niya makita kung paano gawin, di ba? Galing Santa Maria, Bulacan ba to? Dinala rito sa atin sa may Sauyo para ay pagawa lang kasi nga gusto niya makita kung paano gawin yung unit nila. Okay? Tapos ko nagawa ng video yan, tapos nagawa ng video tong isa. And then ito naman, halos iisa lang yung trouble. Pero kapag ikuan mo siya, ano tawag na, kapag chinik up mo is magkakaiba sila ng parang definition ng dating niya. Ito kasi kapag i-plug mo, literal na wala siyang power, walang short na makikita sa may bulb. Okay, ito ha, yung unang video natin. Yung ito naman, walang short sa may bulb, pero umilaw yung indicator. Kumbaga may power siya na walang audio. Okay, ito literal na walang ilaw, walang shorted din sa may bulb. Ayun, wala rin shorted sa may bulb yan, pero may indicator na may power siya, wala lang audio. Ngayon ito naman, pag plug in ko pa lang may shorted talaga sa may shorted sa may bulb natin. Kita mo, halos iba sila ng kapag chinik up mo, magkakaiba ng trouble, pero iisa lang yung trouble niyan. Dito pa rin naman siya. Okay, ayun, naka-plug sa may bulb yan. Papansin nyo, ayan ba? May short to. Oh. Okay. Ngayon, pag troubleshoot, kapag hindi ito yung ginagawa natin, kung ibang brand or ibang unit, ang una-unang pagdiskitahan mo dyan is maring transformer or diode or dito sa may output. Pero dahil nga ito yung ginagawa natin, alam naman natin na dito pa rin yung problema niyan. Sige, proseso pa rin natin siya. Okay? Proseso pa rin natin siya. Bunutin natin ito. Yan. Supply ito ng amplifier. Yan, sa amplifier stage ito. Bunutin natin yan. Pakita ko sa inyo kung may shorted or wala. Okay? Same pa rin. Ibig sabihin, walang problema dito. Ngayon, supply naman ng 15-15 ito. Yung nire-repair natin na side. Okay? Bunutin ko siya. Ngayon, ito mangyari. Diba? Nawala yung short nya. Ibig sabihin, itong supply or itong transformer buo. Ang problema is dito sa may diode. Mga diode pa rin naman. Ayun, sibak yung mga diode nyo. Tapos, lumubo yung capacitor. Yung isa lumubo, although yung isa hindi lumubo, pero palitan pa rin natin. Kasi malamang tuyot na yan. Okay, value nyan, same din sa may dalawa. 25 by 2,200. Pero palitan natin mga 35 lang. 35 na, kahit 1,000 lang. Okay na yan. Tapos, palitan natin yung mga diode na yan. Palitan natin yung apat na diode na yan. Yung dalawa na yung diode na yan, para yan sa may indicator. Dito sa may 5 volts. Okay? Tapos itong heatsink. Ito kadalasan problema niya. Yung regulator kasi na 7812 nakalagay nga sa heatsink pero hindi nila nilagyan ng thermal paste. Kaya yung init hindi na-absorb ng heatsink ng todo hanggang sa bumigay siya. Kasi kinakapa ko, medyo umiinit talaga siya. Ngayon, palitan natin yung sira na regulator dyan. Tapos, baklasin natin. Pati itong 5 volts na to, palitan natin. Ay, tanggalin natin. Tapos, lagyan natin ng thermal paste. Okay? Same procedure sa dalawa na ginawa natin. Ngayon, baklasin natin to dating gawi. Baklas natin yung capacitor. Bali, yung isa, bloated. Ito, bloated to. Yung isa naman,
Hindi pa to bloated eh. Pero papalitan ko na rin. Tinamaan na ng mainit to ng mataas na voltahe. Palitan ko na lang. Palit natin dito is 35 pataas. Hindi baling tumaas yung voltahe, wag lang bumaba. Okay, tapos pinaklas natin lahat ng regulator. Malamang isa or dalawa rito sira. Yung 7805 buo ito eh. Kasi sa display lang naman yan. Pero tinanggal ko dahil lalagyan natin ng thermal paste ito. Kasi walang mga thermal paste. Okay. Ito 7812, 7912, di ko pa na-check kung alin yung may sira dyan. Tapos dito, tinanggal ko na lahat ng regulator to, yung rectifier diode, 4. Palitan natin to. And then, pangatlong video ka na to, hindi ko sinasabi ko ng value ng diode. 4007 lang naman yan. 2 ampere na diode. Okay. Palitan ko muna. Pinalitan ko to lahat bago na diode. 4007. Tapos ito, mga bunot lang ito. Hindi ako nagpapalit ng bago kasi dami kong stock na board dito. Ito, pakita ko sa inyo para hindi nyo sabihin na sinungaling ako yan. Board ng kwanto, Samsung o Sony ito. Samsung to eh. Ayan, galing TV. Matitiba ito, kala nyo lang. Bira lang lumubo yung kapasitor ng Samsung and then Sony. Titiba yan, kaya dyan ako nagbubunot ng mga kapasitor. Okay, tapos minalitan natin itong mga diode. And then, ito yung regulator. Yung 7812, 7912, pinalitan ko na para siguradong bago. Although ito, buo naman to eh. Working pa sana to. So, pinalitan ko na. Ayan, dalawa. Itong 7805, binalik natin. Pero nilagyan natin ng thermal paste na. Makikita nyo, may puti. Ayan, may thermal paste na to para ma-absorb ng heatsink yung init. Ito lang yung gamit ko na thermal paste. Ayan, silicone compound na gawa ng Miyama. Okay. Pwede na ibalik ito. Balik ko itong mga regulator. Balik ko na yung mga pyesa nito. Kompleto na to. Next move ay babalik natin sa heatsink. Tapos sukatan muna natin ng voltahe kung may lumalabas na voltahe rito or kompleto na or may mga umiinit pa bago natin i-totally fix na siya. Okay, mabilis ang video lang ito. Binalik ko na yung board. Wala pa ang tornilyo yan. Hindi ko na muna ibalik ito. Binalik natin na supplies ito sa may tone control lang. Tapos ito binunot ko muna. Sukatan muna natin ng positive 12, negative 12, 7805. Okay. Gusto natin tester natin Ngayon, natin. Wala na yung ilaw. Mandarin fan, relay. Naka-negative yung test prod natin. Sige, sa negative muna tayo. Ito ay yung pangatlong pin, negative ito. Yung gitnang pin niya ay pangalawa sa dulo ay ground yan. Kaso dito ako kumuha ng ground sa my main. Ayan, meron siyang 12. 12 yan. Ngayon, baliktarin natin yung test prod kasi magre-reverse yan eh. Ngayon, positive ay negative o ground, tapos positive ito 12. Ayan, meron na. Tapos itong pangalawa naman sa dulo ay ito yung 5 volts nya. Ayan, para sa display ito. Okay, ayan okay na, goods na yan. Ngayon tingnan natin kung ano mangyari, kung umiinit pa to. Hindi naman umiinit eh. Balik natin tong supply papuntang tone control. Okay, tingnan natin kung may magsushort or may uusok. Okay, yan, umiilaw dito yung EOX. Ngayon kapain natin kung umiinit. Normal lang, wala gam-gam. Okay na to, pwede na siguro yung laban to. Balik natin tong supply ng amplifier. Tapos maglagay tayo ng speaker and then audio input para malaman natin kung may audio or wala. Sana meron na para wala tayong problemahin pa na iba. Okay, lagay na tayo ng speaker Ayan, speaker na. Tapos may audio input. Itong cellphone natin na isa. Okay, gumagana yan. Ito naka 220 na. Ayan, naka 220 yan. Tapain natin, baka umiinit. Hindi naman, malagam-gam lang.
Okay. Ayan na. Dalawa. Okay, working. Tapos yung mic testing natin. Na natin konti. Malakas naman. Sound. Wala. Sound. Wala yung mic nya. Sound. Ito yung wala. Ito. Sound. Okay, hindi lang pala naka-on na maayos eh. Sound, check, hey. Meron, mic 1, Sound. mic 3, Sound. mic 4. Sound, check, hey. Okay, working na. Hanggang dito na lang. Mabilis ang video lang naman ito. Ganda ng tunog. Okay na. Same lang din naman ng sira. Isang tatlo. Siguro halos lahat siguro ng unit. Ganito yung problema nila. Okay, hindi na tayo magpapalam. Okay, hanggang dito na lang.